Hinihimay na sa Kamara kung sufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Kamara, si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, anong update dyan? Cheryl, tuloy-tuloy ang talakayan ng House Justice Committee tungkol sa sufficiency in substance ng Zabalya et al. At Cabrera impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Una nang pinag-usapan ng komite ang first ground of impeachment na pinuntirya ang paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President. Nakapaloob dito ang ilang testimonya ni Ramil Madriaga ukol sa mga pondo ng Vice Presidente. Nagkaroon ng kanya-kanyang pahayag ang mga mambabatas sa pagpupulong. Pinaliwanag ni Representative Rufus Rodriguez na hindi dapat si Vice President Sara Duterte ang managot sa disbursement sa funds. Ani pa niya, mayroon naman daw treasurers at cashiers ang opisina na siyang pinagdadaanan ng mga pondo ng Office of the Vice President. May ilan na ring mga mambabatas ang nagpakita ng pagsang-ayon sa recital of facts na nakapaloob sa third impeachment complaint. Mungkahi naman ni Representative Edgar Erice na nararapat pasimplihin ang diskusyon ng komite ukol dito. Sa usapin kasi ng sufficiency in substance, Cheryl, tatalakayin dito kung sapat ba ang mga salaysay ng mga pangyayari na nakapaloob sa mga reklamo. Kasabay niyan ang diskurso sa mga kalakip na dokumento ng mga reklamo kung sakaling madeklarang sufficient in substance ang dalawang reklamo, sinisigurado ng komite na bibigyan nila ng pagkakataon ang Office of the Vice President maging si VP Sara para magpaliwanag sa loob ng 10 calendar days. Cheryl, bukas pa nga inaasahan na magkakaroon ng desisyon ng House Justice Committee tungkol sa sufficiency in substance nitong dalawang impeachment complaints. Sa hiwalay na hearing naman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inaprubahan na ng komite para mapunta sa plenaryo on second reading ang anti-political dynasty bill na ipinasa ni House Speaker Bogie D. at Majority Leader Sandro Marcos kung saan nakapaloob dito ang second degree of consanguinity. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.